Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan para maintindihan ninyo ng mas maayos, bakit nagrarally? Ang kaninang rally po ay patungkol po sa main ay patungkol sa labor, sa paghahanap ng mas mataas na sahod. At yung iba naman ay patungkol sa mga DDS rally na nananawagan na iuwi na lang si Duterte na kaya namang gawin ng bansa natin. At dito na lang kakasuhan. Next, ang iba pang pag-usapan natin ay patungkol sa mga selebrasyon. Selebrasyones na ginagawa ng mga kasapi ng Justice Committee nung manaig ang boto, 53-0. Dapat 53-1 yun eh. Hindi lang nakadalo si Bong Suntay. So 53-0 na pabor sa pag-impeach kay Sara Duterte. Yun sa committee level. So makita mo yan, ang lahat po ng bumoto ng 53 dyan ay karamihan sa kanila po ay may akusasyon yung 18 mga sundalo natin na nagdala ng maleta sa kanila. So, meron ngayong credibility problem, yun ang mga bumoto. Alright, sa ngalan ng bilangan ng boto, nanalo kayo. Pero sa ngalan ng konsensya, nananalo ba kayo? Yan ang tanong na mismo kayo sa tustaan tayo, hindi nyo masasagot. Lalo na si Tito Soto. Kunwari pa, baka malaman pa daw ng misis niya, ay awayin siya ng misis niya. Ugok ka naman eh. Alam ko hindi mo mahal ang misis mo eh. Siyempre, matanda na, di ba? At siyempre, gusto mo bata, di ba? O, tapos, ang hindi ka pa nakasagot ng maayos, Tito Soto, sa paghatid ng, hindi ko magkalay, mga 5 maleta. Dinala roon sa opisina mo doon sa Baclaran, katabi ng Baclaran Church. Detalyado ang pagsabi ng mga 18 sundalo sa pagbitbit ng maleta na pera sa iyo. At pumunta doon mismo si Saldi Ko. So, ikaw ay isa sa magiging judge kay Sara. Ganon din si Lacson na ganon din nakatanggap. Kaya pala ayaw niya mag-investigate kasi matatamaan siya. Ayaw niya imbestigahan ng mga 18 Marines kung ano mga dahilan niya ginagawa. Kasi daw hindi daw siya maniniwala na 805 billion ang hinatid ng mga ito. Bakit? Saan ka ba na hindi maniwala? Mahal bang maleta? Eh, pinakita na nga resibo ng maleta ko, konti lang eh. 1,000 plus lang kada maleta. Ang 805 billion, matanong tayo, ilang malita yan? Sa isang malita, sabihin natin ay nag-average mga 40 million. So, ang 805 billion, ibawasan natin, i-divide natin sa 40 million. Kasi, 805 billion. Ito. 40 million na lang bawat isang maleta. Ayan, tingnan natin. Ilang maleta ba dapat? So, ang katwiran ni Lacson ay hindi daw, imposible daw. Ngayon, kung kwentahin mo, 20,125 na maleta, Fidel. Imposible ba na makapaghatid ng 20,125 na maleta yung mga Marines sa loob ng 2023, 2024, 2025, mula pa itong 2022? Imposible ba yan? Okay, para magsabi ka sa kaisipan na natin, tumingin po tayo sa airport. Sa airport natin, sa NAIA na lang. Sa airport po natin, ilang milyong Pilipino ang lumilipad, umaalis at dumarating? Di ba 1 milyon sa isang araw? Kada isa niya may isang malita lang. Huwag na natin sabihin marami pang malita. Isang malita na lang. Ganun lang kadali po ibalita. Si Herbert L. Nako, Toto. Percy Lapid could be turning. Hindi po. Ang inyong kaisipan,
na nagalit si Percy kay Digong at ang kaisipan niyo si Digong nagpapatay kay Percy. Hindi po. Hawak ko po ang ebidensya na si Bantag ang nagpapatay. At hindi kaya ni Digong na magpapatay. Nais ko lang idiin, sino ba ang presidente ng pinatay si Percy Lapid noong October 3, 20... Sige, Herbert Pico, sagutin mo, sino? Ibig mo masabihin, kaya ni Digong pasukin ang bilibid na si Bubiem ang Mando at saka si Rebulla? Kabubo mo naman. Wala po sandalan. Ako hawak ko po lahat ng ebidensya. At si Bantag lamang po ang tinuturo ng ebidensya. Maawa naman kayo kay Digong. Walang kinalaman si Digong kay Percy Lapid. Tangina mo, Herbert L. Bigo. Wala akong pakialam kung galit ka sa akin. Ang kabubuhan mo lang ang aking tinitingnan. So, very clear. Sa isang araw, kada araw, mahigit 1 milyong pasahero ang lumalabas pumapasok sa NAIA. Kada isa may maleta. Ibig sabihin, baliwala yun po yung maleta. Kaya kabubuhan yung ginagawa. Ginagawa lang ni Lacson na dahilan yan. Kasi huling-huli siya. Kapag kinatatakutan niya talaga, kapag umupo na doon ng 18 Marines, malalaman magkaalaman. Yan ang kinatatakutan niya ng gago ito. Pati ito, pinuprotektahan niya si Soto. Malaman at malaman kung paano hinatid kay Soto. Lahat kayo doon. Sino pang iba itong mga politiko pinadalhan? Pati yung mga congressmen. Ganun lang po yun. So, ibig sabihin po, ang nangyayari dito ay paano ngayon makikita natin ang tamang katarungan. Pinaniwalaan ninyo, si Digong ay masama. Hindi niyo pinawalaan, si BBM ay hindi ay masama. Ngayon, na hindi ba kayo naniniwala sa mga balay-balitang dumating? So, ang rally po kanina ay una sa labor na mga isyu at saka impeachment na isyu kay Sara at kay Digong. Yan lang ang tatlong isyu ang binibitbit sa rally kanina. So ngayon, himay-himay natin muna. Labor muna tayo kasi para magkasundo tayo dito pag labor pinag-usapan natin. Ang tanong ko lang, bakit po sa ibang bansa sa Amerika, bakit ang taas ng sweldo ng tao? Sagutin nyo nga ako. At bakit sa Pilipinas, kapiranggot, pag Metro Manila ka, sa ngayon mga 700 ang isa. Kung sa probinsya ka, babagsak. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit mga trabahante sa probinsya, dinudumog din ang Metro Manila, kinukuyog nila kasi mas malaki sweldo rito. Eh kung ipantay mo yan, ayon sa panawagan ni Kiko, ni Eli San Fernando, kung ipantay na lang sweldo sa buong mula sa Region 1 hanggang Region BARM, wala na po dadayo na Maynila. Total pare-pareho naman sweldo. Ano ba ang dahilan kung bakit dumayo na Maynila ang mga taga-probinsya? Di ba sweldo? Ngayon ang tanong, bakit kaya naman ng Amerika, kaya ng New Zealand, kaya ng England, kaya ng ibang bansa, Hong Kong, Singapore, kaya naman nila magsweldo na mataas? Bakit sa atin hindi? Kasi ang ating pamahalaan po, mula pa nung unang panahon, kahit sa panahon ni Duterte, ay ang tawag dyan, natatakot sa mga negosyante. Ang mga negosyante po natin ay kunting gulo lang yan, sasabihin sa presidente, ay magsasara po kami kapag pinilit. Ngayon, para magiging patas ang lahat pagdating sa labor, kung ako ang senador at congressman, pipilitin ko ang lahat na kasama ko, magsagawa tayo ng batas. Ano ang batas ipagsagawa natin? Gagawin natin ganito, kasimple. Para wala ring reklamo ang mga sino mang gusto magnegosyo sa Pilipinas. Ang kinatatakutan niya, malulugi siya. Ganon lamang po. Hindi sa kanya problema kahit maliit lang kita basta kumikita.
example lang tayo. Dapat mag-identify din tayo ng ating sariling industriya. Dapat kaya naman ng Pilipino gumawa ng solar panels. Bakit hindi natin gawin yun? Kahit hindi na natin ibenta sa ibang bansa, sa atin na lang. At mabili ng mga lahat ng mga mamamayan, mababawasan ang gastos ng bawat mamamayan sa kuryente. Asar nga ako ngayon, 21,000 ang singil ng Meralco. Ay, na dati 15,000. Bakit umangat sa 21,000? Kinikwento ko lang kung paano gagawin na maiangat natin ang sweldo ng tao. So ngayon, para naman magiging massive ang ating economic activity, pangunahan ng gobyerno. Imbis na ipundo ko yan sa flood control, ang gagawin ko, magbukas ako, kakapital ang gobyerno. Magtawag ako kung sino mga magagaling na mga pribadong tao. Ito pera ng gobyerno. Sino ang gusto magnegosyo? Negosyo ng tayo ng solar panels. Private! Wala ko akong problema. Ito ang kapital. Walang interest. Kasi kung makadiretso na yan, saan kikita ang gobyerno? Kikita ang gobyerno sa mga sweldo, sa mga kada bili, sa kada transaksyon. Para malaman nyo kung gaano kahalaga ang transaksyon. Kada bili mo ng isang pandesal, yan ay, sabihin ni isang supot ng pandesal, magagasta mo ay 20 pesos halimbawa. Sa 20 pesos mo, magkano yun na pupunta sa Pilipinas, sa pamahalaan? Sabi mo na lang, 2 piso. So, ang iba naman, binibenta iba-iba yung mga bagay. Ang objective ko kung ako ang presidente ng Pilipinas ay magkaroon ng 10 milyong transaksyon kada araw. So halimbawa, kada benta, kikita na 2 piso ang Pilipinas, ang pamahalaan. So kung may 20 million na transaksyon sa isang araw, 20 million times 2, that is 40 plus 0, 400 million a day. Yan ay kung 20 million lamang ang transaksyon. Pang Manila pa lang, sa Manila, mahigit 5 million ang transaksyon sa Manila sa isang araw. So ilang lungsod yan? Ang ibig sabihin, it is so easy to see na 100 million ang transaksyon sa buong bansa kada araw. So kung 100 million, kung kikita lang ng piso ang bayan natin, ay 100 million. Nakadikita 2 piso sa kada transaksyon, 200 million. Kung gagawin natin 3 pesos, 3 times 300 million a day. Hindi pa dyan ang nagpamamahala, hindi pa dyan kasama yung kinikita ng pamahalaan sa langis at diesel. Ladies and gentlemen, walang ibang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng diesel at saka gasolina. Gobyerno lang po. Bakit? So ito, may 400 million na tayo. Kung akong presidente, ganun gagawin ko, paramihin ko. Para dumami naman ang transaksyon, ang gobyerno ko, na ako presidente, magpapatayo ako ng maraming factories. Factory ng solar panels, factory ng battery, kasi kailangan mo sa solar panel. Factory ng inverter. Kaya ng Pilipino gawin yan eh. Tapos, kaya na natin gumawa ng factory ng mga e-bikes. Factory ng mga e-cars. Kaya natin gawin yan. Ang dami natin mga tao magagaling gumawa ng ng mga sasakyan. Di ba? Ganun ako kasimple. So, ibig sabihin, hindi lang po 100 million transaksyon na nakikita ko sa buong Pilipinas sa isang araw. Pag yan ay napatupad ko. Sabihin na natin, tatakboy na mga 400 million transactions. Kung tag-piso, di 400 million a day. Kung tag-2 piso, kikitain natin 800 million a day. Ngayon, ito naman sa gasolina, kung bakit sabi ko nagmamahal ang ating gasolina at krudo, walang ibang sisihin kundi ating gobyerno. Bakit? Kada litro po, naniningil ng excise tax sa gasolina, kada litro ng gasolina, 10 piso. Sa krudo, excise tax, 6 pesos.
Dito muna tayo tumingin sa excise tax. Ilang milyong litro ang binibenta sa Pilipinas kada araw? Gasolina, pag-usapan natin. Sa gasolina po ay 15 million liters a day. So 15 million liters times 6. Times 6. 6 pesos. 90 million. Sa diesel naman, 33 million liters a day ang kinakain ng konsumo sa buong Pilipinas. 6 pesos kada litro ng diesel ang kinikita ng pamahalaan natin sa diesel. So, 6 times, actually mali ako na, 15 million times 10, hindi 6, times 10. So, 150 million pesos ang kinikita ng pamahalaan natin sa gasolina sa excise tax lamang kada araw. Sa diesel naman, 6 pesos kada liter. Multiply mo sa 33 million liters a day. 30, tapos times 6. 180. By 3 pa. So, 198. 198 million a day. Plus 150. Ilan yan? 348 million pesos a day ang kinikita sa excise tax lamang. Ladies and gentlemen, excise tax lang yan. Pagkatapos, over and above excise tax, papasok ang 12% na VAT, value added tax. Kaya tawagin na tayo BBM na Batman. Yes, kasama si Recto, Batman, mga Batman na sila. Isumbong na lang natin, bahala na si Batman sa buhay natin. So, 348 million ang nakwenta ko sa gasolina pa lang. Papasok ang 12%. Paano maglalaro ang 12% sa gasolina? Ganito po yun. Ang original na presyo nagbenta ng mga negosyante, halimbawa, 60 pesos per liter ng gasolina. Plus, sinabi ko may 10, so magiging 70 pesos. 70 pesos, saka mo palang i-multiply ang 12%. So, 12 times 7, that is 70 plus 14, 84. So, 8 pesos at 40 centavos kagad. Plus, dagdag mo pa yun sa, ang laki-laki po ng kinikita, sa totoo kwenta lang, sa kwentasyon ko lang. Hindi na kailangan ng Pilipinas mangulikta ng buwis para may pagpatuloy ang pagpatakbo ng Pilipinas. Tingnan natin, magkano ba ang ating pangangailangan pera ginagastos ayon sa kasalukuyang budget. Kasalukuyang budget natin po ay nasa 6.7 trillion. 6.7 trillion, kwentahin natin. Kung magkano kada araw ang kailangan natin. Kasi there are 365 a days in 1 year. Ito, tingnan natin ang sagot ng AI. Nahirapan ng AI mag-compute. Nakalagay po, ang kailangan natin kada araw, 18 billion, 356 billion. Sabihin na natin 19 billion a day ang kailangan natin. Yun po ang nakikita natin. Dami pang pagkakita ng iba. Chicken pie. Kung akong presidente, chicken pie. Tapos may kikitain ka pa na kasi magiging masigla na ngayon, marami nang kumikita, kaya nang bumili ng lupa, kaya nang bumili ng isang unit kahit sasabihin mo sa billiard company o ano. Sa kada kita naman, ganito po yun. Magkano kinikita ng pamahalaan natin sa kada benta ng lupa? Kung ang bili-bili mong bahay ay kasama ang lupa, itadaan mo sa socialized housing, dadaan sa bangko. Ang bangko ngayon na magpa-finance, magbabayad sa developer.
Babayaran ng developer 1 million. Sabi natin 1 million ang value o valor ng bawat unit. Sa 1 million na yan, kunin mong 6% na capital gains tax. That is 60,000 pesos. 60,000 pesos kada bili. Idagdag mo dyan, yung documentary stamp tax na 1%. So maging 70,000 na. Idadagdag mo dyan yung kikitain ng transfer tax, another 1%. So maging 80,000 pesos na. Idadagdag mo dyan ang ibabayad sa Registry of Deeds, application fee, pagpa-transfer ng pangalan dito, another 10%. That is 90,000 sa kada transaksyon ng isang bahay. Binibili ng mga manggagawa, nagbabayad ng buwanan sa pag-ibig. Ang pag-ibig naman ang nagbabayad ng buong presyo doon sa developer. Ang dami-daming kikitaan natin. So, ang tanong ko, bakit hindi tayo makapagbigay ng sweldo na mataas? The only way for me to be sure na yung lahat ng Pilipino ay makasweldo ng patas sa buong Pilipinas, Region 1 ka man, 2 hanggang sa Tawi-Tawi, patas ng sweldo, ganun din, para walang ibang tao na dadayo ng Maynila. Pag doon ka, malaki ng kita mo, kapag sa Tawi-Tawi ka, murang isda, kasi may dagat. Malaki yung sweldo mo, kaparehas ng sweldo mo sa Maynila. Ayaw mo na umalis ng Tawi-Tawi. Kaya nga, ang nangyayari po, sa mga swelduhang pulis at military, mas gusto nila naka-assign sa probinsya sa ngayon. Bakit? Pare-pareho ng sweldo ng PO1 eh. 40,000. Pag sa Maynila ka, PO1 ka, 40,000. Sa tingin mo, mailampas mo ba yun sa isang buwan? Kung ang asawa mo, isa lang, huwag ka na magdalawa. Tapos may anak ka pa, 3. Kaya mo ba ilampas yan? May babayaran ka pang upa. Babayaran kuryente. Babayaran tubig. Lahat, babayaran, bibili ka pa ng damit ng mga anak mo. Papaaral mo pa yung mga anak mo. Pero kung parehas ang sweldo, siguro wala ng pulis na magre-report sa Metro Manila. Lahat probinsya na pupunta. Kasi mura pagkain sa probinsya. Tama ba ako, Fidel? Precisely. Kaya dapat parehasin natin ang sweldo sa Maynila at saka sa probinsya. Kung ako presidente, ganun ang gagawin ko. At magagawa ko yan. Ito naman ngayon, paano gagawin? Napakasimple lang po gagawin yan. Ang gagawin ko po ay ganito. Gagawin kong batas na ang lahat ng mga kumpanya ay kailangan ang kalahati ng kanilang kapital ay ibigay sa mga manggagawa. Babayaran ng manggagawa galing sa sweldo nila. So magiging kapwa may-ari na ngayon ng kumpanya ang mga manggagawa. Magiging co-owner sila. So kung kikita, halimbawa, Jollibee pag-usapan natin sa buong Pilipinas. Kung imaginein mo ang lahat ng mga nagbibigay ng pagkain, nagsiserve sa'yo sa Jollibee, sila rin ang may-ari ng Jollibee. 50% ng Jollibee ay sila may-ari. Sa tingin mo ba, yung mga nagtatrabaho sa Jollibee ay hindi sila masigasig magtrabaho para sa kanilang kumpanya? Sa tingin mo ba, hindi magiging maganda serbisyo nila sa mga customer nila? Kumukapwa sila may-ari. At pagkatapos ng kwentahan sa isang buwan, hatiin ang kinita. 50% sa may-ari, 50% paghati-hatian ng mga nagtatrabaho. At least, kung konti lang makitaan, pwede mong sisihin ang mga empleyado mo. Hindi kayo gumagawa ng maayos, kaya maliit ang kita natin. Pero kung inspirado ang lahat, Diyos, dapat wala ng ibang paraan po. That's the only way. We will make it as a law. Tapos, transparent ang kita ng operation ng fund ng kada kumpanya para walang taguan ng pundo. Total, kikita naman lahat. Tapos, in that sense,
Zero taxation. Wala na kong tax na kukunin sa mga kumpanya. Para lahat ang mga makikita na kikitain na savings nila sa buwis, mag-isip naman sila ngayon kung ano pa ibang negosyo bubuksan nila. Kasi may tiwala ako sa mga negosyante dahil inborn sila, maswerte sila sa negosyo at sila ang bubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi yung mga kawatang congressman. Na lahat ng mga bubuto na ipit si Sara. Ganun. So, siguro naman, nakuha nyo ng ideya ko kung paano. Yan. Pero siyempre, imposible ako maging presidente. Sana nakinig si Sara sa akin para gagawin niya ang aking iniisip. Usap naman tayo dito tungkol naman sa impeachment ni Sara. Kay Duterte sa ICC, parang ano lang yan, hopeless ako dyan. Alam mo bakit? Nakatanggap kasi ng pera yan eh. Yan ang issue, hindi nyo ba alam? Yan ngayon ang issue na namumuo sa ICC. Yung $2 milyong na binigay sa kay Chantal Daniels, ang hepe ng ICC ng mga investigador na pumunta rito. Hindi nila, akalain mo, kahit anong baliktarin ko ang batas ng ICC ng Rome Statute, wala talagang jurisdiction ng ICC. Pero binababoy nila. Ang ginawa nila, appeal to emotions. Ang emotions sabi nila, paano na lang? Kung papayagan natin na walang jurisdiction ng ICC, edi maraming ibang bansa ang susunod at nagagawin ang ginawa ni Duterte. Pero ang pangkontra dyan, the law may be harsh, but it is the law. We must follow the law. At ang batas nagsasabi, kapag hindi na member ng Rome Statute ang isang bansa, hindi siya pwede kumaso sa kahit sinong mamamayan ng bansang iyon. Itanong niyo sa mga abogado ng mga makakaliwa, kay Joel Butuyan, kay Gabriel Andres, kay Christy Conte. Tanong niyo sa kanila, wala silang legal basis, puro emotional basis ang kanilang mga dahilan para ang katwiran nila, biro mo, ang isang napaka-glaring na maling-mali nila. Inaamin nila na wala ng kapangyarihan ang ICC sa pag-aproba ng kaso laban kay Digong Duterte sa noong nagsampa sila ng kaso May 24, 2021. Pero saan sila nag-argumento? Pero titingnan mo sa Article 1 to 7 ng ICC o Rome Statute na nagsasabi ang lahat ng bansa ay may karapatang umalis. At kung umalis, may kondisyon lamang. Ang number one condition, maging epektibo ang iyong pag-alis 1 taon minimum mula nang sinampa mo ang pag-withdraw. Number 2 condition, babayaran mo ang mga contribution, ang mga membership fees na dapat mong bayaran habang member ka pa. Number 3 condition, kailangan kung meron kang agreement o cooperation ang tawag nila sa ICC, kailangan ipagpatuloy mo kung ano man ang agreement na yun. Number 4 condition, if there is any matter that is under consideration by the court, capital C and court, that matter must continue to exist as an obligation of the withdrawing state. Ang tanong, ano ba yun? Kaya ginawa nila, may preliminary examination na inanunsyo si Patubin Sauda na prosecutor ng Office of the Prosecutor ng ICC. At iyon ay nilabas niya noong February 8, 2018. At member pa ang Pilipinas. So iyan ang pinagbasihan nila. The question is that matter, that is the announcement of preliminary examination sufficient to vest jurisdiction in the ICC over the Philippines? Tagalogin ko. Yung preliminary examination ba yun, sapat? Igagalang ba yan sa buong mundo na isang kondisyon para bigyan ng kapangyarihan ng ICC sa paglitis at paghusga kay Digong Duterte? Hindi po. Kasi bakit? It is accepted as the generally accepted principles of international law that criminal law must be interpreted strictly in favor of the accused. So, ibig sabihin, kung may duda, pabor sa akusado.
Ikaduda-duda, ano bang ginagawa sa examination? Magsasarp siya para kang pulis. Mag-investigate ka, may murder dito sa Maynila nangyari. Halimbawa, pulis ka ng Maynila, investigador ka. Ikot na ikot, dami mo na nakuha. Ibig mo ba sabihin yung nakuha mo, sapat na may magbigay ng jurisdiction sa taong iniimbestiga mo? Hindi, kailangan isampa mo pa yun sa piskal. Ang piskal isasampa pa sa court kung may ebidensya siya. That's the time na magkaroon ng jurisdiction. Ganun po ginagawa ng examination para ka lang pulis na nag-scan sa internet. Ano ba kayo makikuha ko dito ng ebidensya? Unless and until you file your case complete with the evidence you gathered that are sufficient in themselves to stand the scrutiny of probable cause, i-file mo. Ngayon kung sa Pilipinas, ang kasong murder or rape ay pwede mong isampa sa 20 years lamang. May tinatawag na prescription. Yung prescription dalhin mo sa international law, walang prescription sa international law, pero meron silang tinatawag that you cannot acquire jurisdiction over one state without the consent of that state. The fact na nag-withdraw Philippines, the Philippines did not give its consent to be charged. That is the basic principle in international law. The only thing and the only way for you to charge another country is for that country to give its consent to join the case. Kagaya sa arbitration natin, hindi nagbigay ng consent ang China. Kaya hindi na ina-enforce ang ating panalo. Ganun na ho, kasimple lang yan. So with that, nakita nyo na kung gaano kayo katindi, kaya naniniwala po ako na ang pera ng $2 million na pinagpalit mula sa dalawang maleta ng tag 56 million pesos ang binigay kay Chantal Daniels at may ebidensya pa. Maliban sa maleta, anong ebidensya? Ang mga damit ng dalawa na mga taga-ICC investigator, imbes na ilagay nila sa kanilang maleta at umuwi sila, anong nangyari? Hindi na magkasya kasi puno na ng pera. Ang ginawa nila, yung laman ng maleta nila ng mga damit ay DHL nila. At may resibo ang mga Marines ng DHL. Kinikwento ko lang yan. Ngayon, punta tayo sa impeachment. Impeachment. Ano mga main issue? Ang main issue, itutumbok na natin yung confidential fund. The main issue in confidential fund is binulsa ni Sara ang pera. Yan ang akusasyon. But the problem is, basahin mo ang kanilang kinaso laban kay Sara. Sinabi nila na nakatanggap siya ng confidential fund mula sa, sabi natin, Bureau of Treasury. Kasama din yung 125 million na confidential fund nung binigay noong December 20, 2022. Tapos, noong 2023, may natanggap naman siya. Okay, natanggap. Yan ang kwento, natanggap. Next, sa kwento nila, ay pinawithdraw mula sa Land Bank. Kasama sa kwento. Next is, inutosan daw ni Sara ang cashier o disbursement officer na ibigay ang lahat ng pera sa dalawang intelligence officers na si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at saka si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica. Binigay. Sabi natin totoo na yan. After that, walang sinabi kung saan napunta ang pera mula sa kamay ni La Chica at saka ni Nolasco. Wala silang nilagay. So, ibig sabihin, kung wala ka nilagay, ang tanong, paano mo ngayon? Bawal kasi mag-conclude sa reklamo. Conclusion mo, binulsa ni Lustay. Hindi pwede ang conclusion. Kailangan step by step ang pagbanggit mo ng pangyayari o facts. So, halimbawa, pagkatapos na natanggap, ang kasunod na binanggit nila, nagsumiti ng resibo si Sara. Mga merigespetos at mga fake lahat. Sa totoong fake lahat yun. Kasi bawal maglagay ng pangalan na totoo para malaman mo at papatayin ng mga NPA kung sino yung mga nagbigay ng informasyon na kung saan namatay mga 3 UP student sa Mindoro. Ganun po yan. Hindi mo pwede ibigay ang pangalan ng mga pinagbigyan ng pera. Tapos may ebidensya pa sila, nagkwento sila na umupa pa ng safe houses like 16 million.
alam mo, hindi mo pwede din alamin yan ang pag-upa ng safe house. Bakit? Kasi minsan, pinapadaan mo kunwari, upa lang. Pero binibigay ang pera doon sa nakuha mong impormasyon. Kaya, covered pa rin siya ng secrecy rule. Hanggang doon lang kwento nyo. Wala kayong binanggit kung paano napunta kay Sara ang pera. Ngayon, sa pag-attempt ninyo na igagabutin nyo ang pagkukulang, pinresenta nyo si Madriaga. Ano naman ang kwento ni Madriaga? Na pumunta sa kay Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at binigay sa kanya ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 4 na duffel bag na tag 33 million kada isa. So kung 4 times 33, anong kasagot? 120 plus 12, 132 million. Sobra 125 lang pinag-usapan. Bakit naman pa siya? Ibig sabihin, totoo yan? Hindi po. Walang ebidensya. Kwento lang yan. Next, binanggit niya na dineliver niya sa isa-isa sa mga tao. Pero wala siyang binanggit doon na dineliver kay Sara. Therefore, sa ganong kwento, ay hindi mo naman sabi na binulsa ni Sara. Tapos, ang pamalit nila dyan, meron sila report daw galing sa COA na notice of disallowance sa 125 million na confidential fund ay 73 million ang hindi tinanggap ng COA na dahilan ng mga resibo. Ang tawag na notice of disallowance. Ano ibig sabihin ng hindi tinanggap? Ibig ba sabihin niya, ninakaw ni Sara? Hindi. Unang-una, ang hindi pagtanggap ng COA ng gastos ng mga resibo ay nanggaling sa opisina. Pag sinabi opisina, hindi lang si Sara ang tao sa opisina. Hindi mo pwede sabihin na si Sara nang bumulsa lahat yun. Kaya hindi mo pwede gamitin yun. Tapos kung sabihin mo na 73 billion lang ang nawala, kontra na yan sa deklarasyon ni Madriaga na 133 million pinagpakalat niya na. Kung maniwala tayo kay Madriaga, hindi totoo yung 73 million na notice of disallowance. Tama? Di ba? Natindihan nyo? So ngayon, pagpipilitan natin ang dalawang yan magbunggu-bungguan, alin dyan ang paniniwalaan ng mga senador? Wala. Kung walang paniniwalaan, acquitted. Punta naman tayo dun sa istorya na yung sinasabi niyo 6.7 billion. Hoy, yung 6.7 billion ay pinag-ipon na transaksyon sa loob ng 20 years. Mula 2005 hanggang 2025. Ngayon, ang pag-ipon na transaksyon, ganito po yun. Pag meron ako 1 million, i-deposito ko sa ngayon, may report na ako sa AMLAC, 1 million, toto, tirador, 1 million transaction. Isang transaction kasi more than 500,000. Basta more than 500,000, nire-report yan. Mamayang hapon, winidraw ko 1 million. Report na naman ako sa AMLAC. Toto Kausing, nag-withdraw ng 1 million. So 2 million na lahat ang nakatali sa aking record sa AMLAC. Kinabukasan, dineposito ko ng 1 million. Ayun, report na naman sa AMLAC. Nagdeposito 1 million. So 3 million ang lahat ng transaksyon niya. 3 transaksyon. Pagkahapon, winidraw ko. I-report naman automatic sa AMLAC. Kasi lampas 500,000 o toto tirador. Nag-withdraw ng 100,000, 1 billion. So naging 4 million na transaksyon. On and on and on and on. So ibig sabihin, sa isang araw, pwede kong gawing 10 million deposito at saka withdraw. So kung 365 days, 365 million yun. Ganun ako kasimple yan. Kung i-times 2 ko yung 365, madali ko na makuha 1 billion isang taon. So ngayon, may tinatawag na inflows at outflows. Pinakita nila ang outflows. Mas maliit ang labas ng pera, ang withdraw, kumpara sa pasok ng pera. Ang tanong, tama ba yan? Ang sagot, hindi po tama. Bakit? Kasi hindi naman nire-report ang mga transaksyon na mas mababa sa 500,000. Kung nagkaroon ako ng 400,000 na transaksyon, marami. Umabot sa 5 billion sa loob ng 20 years. Kaya nga po, ang puntos ko lang po dito ay
Kung ako ang abogado na maghahawak sa kaso ni Sarah, simple lang depensa ko. Sige, magpresenta kayo ebidensya ninyo. Tapos magtatanong na lamang ako. Fidel, magtatanong na lang ako. Oh, magkanong na-establish ninyo na kinuha ni Sarah sa mga transaksyon na yan? Magkano ba bulsa? Ano ang ebidensya pakita nila para malaman nila kung magkano? Ladies and gentlemen, kung hindi mo malaman magkano ang binulsa, hindi mo pwede sabihin na mayroong unexplained wealth. That is the law of certainty. You can only say that there is this unexplained wealth if you can say to me with proof beyond reasonable doubt na ganitong halaga ang binulsa mo. Ipasok naman natin ngayon sa salin. Nakalista sa salin. Ba, tumaas. Ibig ba sabihin, terere doon, pag tumaas, anong ibig sabihin yan? May presumption na ba na masama para kay Sarah? Sagot, hindi po. Ang presumption na naroon sa ating batas ebidensya, ang lahat ng tao ay ipinapalagay na gumagawa ng kanyang mga bagay-bagay at kanyang mga negosyo sa ayos na paraan. At kung sino man magsasabi na hindi maayos, siya ang may obligasyon na magpapatunay na hindi nga maayos. Ang tanong, kung makikita mo lang sa salin, pwede mo ba malalaman dyan kung alin dyan ang lehitimong kita at alin ang hindi lehitimong kita? On the other side, kung ako naman abogado ni Sarah, simple lang gagawin ko, Your Honor, si Sarah, nagdideposit sa bangko. Kayo, Your Honor, ay nasa maleta. Oh, ano? Nilagay sa maleta para hindi mababasa sa AMLAC. In other words, I am only telling you, napakahirap patunayan ang kaso na unexplained wealth o di kaya yung failure, may pagkakamali ba si Sarah? Pag hindi niya, may amount siya na hindi na ilagay sa kanyang salin? Para malaman mo meron yan, dapat i-establish mo with certainty and beyond reasonable doubt kung magkano ang pera na hindi sinama sa salin. Better yet, mas madali, mapatunayan kung nakakita ka ng subdivision, lote, at least may lot number, may title number. Pag ma-establish mo na hindi nakalagay sa salin, yun, panalo kayo laban kay Sarah. Pero pag pera, ang pera kasi is common yun. Hindi mo malalaman. Pag nag-ipon-ipon ng pera, kumingling will defeat you. Ikita nyo ng dahilan? Ganun lamang po ang nasasabi ko. Tapos, ito naman, yung mga kampo ng mga demonyo, pakita ko. Akalain nyo, nung manaig sila lang nagbubuto. Sila lang nagsasabi na may probable cause na nagkasala si Sarah. Sila lang sa isip nila yung, pero kulang-kulang sila ebidensya. Kinuwento ko na sa inyong ebidensya. Lalo na itong mga, may isa pa kong babanggitin. Itong grave threat daw. Paano magka-grave threat yan? Nagpakabubo kayo ng mga abogado kayo. Ang grave threat, nakadefine po sa Garma versus People of the Philippines na dinesisyonan ni Justice Ami Lazaro Javier noong 2022 lang. Anong kwento? Ganitong kwento. Si magkapatid na Garma dan sa Cordillera ay hinabol nila ang ibang tao na nangisda sa kanilang palayan. Kasi ang palayan natin, may mga isda dyan, may hito, may kung ano-ano. Nanguha ng mga isda. Hinabol nila. Pagkatapos, sinagot sila nung hinabol na. Bakit kami hinabol? Bata po kami ni Fidel de la Cruz. Ang dalawang magkapatid na Garma, galit kay Fidel de la Cruz, putang ina, papatayin namin yan. So, tuloy, hinabol pa yung iba. Anong desisyon ng RTC? Guilty si Miss magkapatid na Garma sa grave threat. Nag-apila sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, guilty si Garma. Ang magkapatid na Garma. Pagdating sa Supreme Court, hindi guilty. Bakit? Sabi ng Supreme Court, very obvious na naman na wala siyang ang intention nila, yung hinahabol na yung nanakaw ng isda. Wala silang pakialam doon kay
kay Fidel Jose. So, sabi ng desisyon ni Ami Lazaro, basta grave threat, kailangan real. Tanong, paano magiging real ang may kondisyon? Mangyayari lamang po yan pag pinatay niyo ako. So, hindi siya real threat. Okay? Yan lang po masasabi ko. Well, if you will agree with me or not, it's up to you. But I'm only presenting what is logical and what must be believed in as the guide for justice. Okay? Hanggang dyan lang muna ako, pero alam ko maraming kumukontra sa akin, pero okay lang po yun. Welcome naman kayo eh. Padagdag kayo sa views ko. Maraming salamat at mag-ano na lang tayo. Happy Labor Day. Mga kaibigan ko, hindi lang tayo siguro magbayang mag-ilaw. Okay, hanggang dyan lang muna tayo, pero siguro may isa lang kong kanta ipatugtugin para sa inyo. I-dedicate ko bago tayo magkahiwa-hiwalay dito sa hangin. Bagay na bagay ito. Itong kantang ito ginawa ko. Ang musika ay kay J.K. Labajo. Pero ang lyrics sa akin. Ang title ng kanta na binuo ko ay Lampas Buwan. Ayan, Lampas Buwan ang title ng kanta ko ha. Iniba ko lang lyrics. Si saldi ko dapat wasakin kahit na siya'y bahagi. Siya kayong igigisa. Sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw, lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan.
Ito, kaya ba, huwag na tayo maglampas na magnakaw ng lampas sa buwan, ha? Pero ito ngayon, pang-ending natin. Nais ko lang ipakita sa inyo na yung bank accounts na nilabas ni Trillanes ay tinanggi ng BPI. Ito po, tinanggi ng BPI. Okay? Ito. Sa susunod natin pag-usapan yung iba pang aspeto. Yan po. Ano sabi ng BPI? Sabi ng BPI, ito, Fires back, kung basahin mo yung binanggit ng BPI dito, ay sinabi nila na hindi sila nagkakamali sa pagsasabi na ito, basahin natin. The Bank of the Philippine Islands has reiterated that it did not violate client confidentiality following renewed allegations by former Senator Antonio Trillanes Deport regarding the supposed bank accounts of former President Rodrigo Duterte. The issue, which first surfaced during 2016 elections, has gained attention again after Trillanes revived claims about alleged transactions amounting to around 211 million linked to Duterte. In response, BPI stood by its earlier findings, stressing that no breach of client data occurred. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Kung walang nakapasok, nakalabag sa confidentiality rule sa bangko, ibig sabihin, lahat na may nilabas kunwari galing sa bangko ay hindi totoo. Imbento-imbento lang. Ganun na kasimple lang po ibig sabihin ito. So, BPI also noted that deposit slips showing names of accounts holders are standard across banks and do not by themselves indicate any wrongdoing or unauthorized disclosure. The controversy had previously sparked calls for a bank run, with some individuals urging others to withdraw their funds. However, financial experts emphasize that such reactions are often driven by panic rather than actual instability of a bank. BPA underscored that it continues to uphold strict data protection standards and remains committed to safeguarding client information. We are committed to protecting client. Kaya nilabas po ng BPI po yan, sapagkat takot ang BPI baka mag-withdraw ang mga tao na depositor nila, ayaw na magdeposito sa kanila. Ganun po yun. Kaya nag-anunsyo ang BPI na hindi totoo na yung mga pinresenta ni Trillanes na bank records ay totoo, hindi sabihin hindi totoo. Kasi pag sinabi nilang totoo, wala na, mag-withdrawhan ng tao sa kanila. Yung pala, binubuyag-yag mo yung aming account. Ganun na ho, simple yan. So pagkatapos dyan, ay saka na natin mag-usap tayo tungkol sa mga bangko-bangko, sa bank accounts. Tingnan natin, ipakita ko sa inyo na hindi guilty si Sara sa bank accounts. Okay? So ito naman po, ipakita ko sa inyo na nagbubunyi sila. Na nang makabuto sila na may probable cause na bias naman, na guilty na i-impeach si Sara. Ito, tayo panoorin niyo po. Ayan, nagyakapan pa, ang mga bunyeta, bakit kayo kung talagang fair kayo, hindi kayo dapat magbunyi? Meron bang piskal na matapos nag-decision kasuhan yung isang tao, nagpapalakpak? Wala po. Kayo palakpak, interesado kayo, kaya from the very beginning po, ang inyong gagawin ay bias na kayo from the very beginning at gusto nyo lamang po na kakasuhan si Sara. Ay, dali lang Kwento ko na ako pero hindi ko na ipakita. Hindi ko na ipakita, ipakita ko na ngayon. Pardon me for the bluff. Ito. Ulitin natin The chair is ready to hear. Ayan, muna umpisa natin sa pag-anunsyo na may tinatawag na probable cause. Mapalakpak pa, gusto celebrate.
Gusto nila dugo ni Sara. Ayan, ha? 1.3 billion daw suhol sa kanila. Normal ba? Wala pong Ronel na piskal na papalakpak dahil nagdesisyon sa nakasuhan ng tao. Ang piskal na patas ay hindi po ganun ginagawa. Insulto yan, Gregorio Barabaran. Bakit sila papalakpak? Kung talagang hindi sila bias, hindi sila papalakpak. Ha? Yan ang katibayan. Tapos, ito ngayon ang dahilan. Ipakita ko sa inyo ang dahilan kung bakit sila pumapalakpak. Ha? Kasi may tatanggapin sila kay Sandro. Ayan, na si Brother Sandro. Kung sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head Charis! count. Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang for later release o FLR. Nakakalat daw ang mga proyektong ito sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, DepEd at DOH. Posibleng sa May 4 hanggang 11, isalang sa plenaryo ang magiging report ng House Justice Committee tungkol sa impeachment case ng vice. Sandro Marcos, bibilin ang boto ng mga kongresista. Putang ina mo pala. For later release project, ilalabas ko incidentally sa abutuhan ng impeachment laban kay BP Sara. Maliwanag, pinopolitika nyo ang impeachment laban kay BP Sara. Wala namang kasing pipirma dyan. Sa impeachment, hindi kayo makakabuo ng 1/3 na pirma kung walang kapalit. Maliwanag na pinopolitika nyo. Mga putang ina nyong buayang kongresista. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Walang coincidence dyan. Gagawin nyo talagang pambayad yung pera ng taong bayan para pumirma yung mga kongresista. Hangal, ugok, charis. Charis. 50 billion pa na nakahold kasi Okay. talagang Papakita natin hinihigpitan yun. So, pinapressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi ko pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Yep. But sir, Okay, ang sabi nila sa akin, nung dalawang umausap sa akin na pinapunta ng speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, sir, kung ako, checking muna natin kung legit yan. Pero pinapressure ako, ang sinasabi nila, yan daw yung pinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangako ganyan. So sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinafirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Ano? Binenta yung politikalan sa Pangulo. Ang hindi, no? Yan. Magbabayad sila ng malaking halaga sa pipirma lang ng impeachment sa VP Sara Duterte para masiraan nila ito. So yan, tingnan natin, itanggalin natin. Tapos ito yung pang-endgame natin. Tila naghahanda na rin si House Majority Ipakita natin ngayon, magbilang tayo kung sino mga senador sa ngayon ang hindi buboto na tanggalin si Sara. O ang tanggalin, ang bilangin na natin, ang buboto na lang natanggalin si Sara. Ito po yung 12 senador. Yan ha. Si Tito Soto, bubutuin kontra kay Sara. So 1 vote na. Kailangan 16 votes eh. Si Lacson, bubutuin kontra kay Sara. 2 votes na. Si Suberev, hindi yan bubuto kontra kay Sara. Si Alan Peter Cayetano, hindi bubuto kontra kay Sara. Si Bam Aquino, bubuto kontra kay Sara. So 4 votes na. Si Pia Cayetano, dadalawang isip ako dyan. Kasi total, kung saan naman ang kapatid niya, doon pupunta yan. Si Bato, lalo hindi makaboto kasi wala sa Senado. Tapos si Erap, si Estrada, hindi rin buboto ito. So ilang boto pa lang sila? Balitin ko. Si Lacson, si Soto, 2. Si Bam Aquino, 3. Si Rizal Tiberos, 4. Wala na ako nakita eh.
O si Kiko, 5. O 2 tulpo, 7. O wala, yung mga bilyar, hindi naman bubuto sa kanila to. 7 lang. Ilito Lapid, mukhang ano to eh. Sabihin natin, bubuto siya, hanggang 8 lang. Kailangan ng buto na 16. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang akin na masasabi na advice, no one can stop Sara from becoming our president in 2028. Ganun lang po kasimple. Kahit umiyak man sila ng dugo sa langit, hindi na magagawa yan. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Paki-like nyo lang ako para sa sunod na pag-live ko, yung gustong tumira sa akin, tirahin nyo ako ng tirahin. Ganun lang po kasimple. Dadami ngayon ang aking algorithm, ha? Kasi maraming nanonood.